Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So, hindi na natin gagamitin yung isang tarot kasi nagkaka-violation tayo doon. Okay, so ito na lang gagamitin natin guys kasi nagkaka-violation tayo doon sa isa. Okay, nagkaka-violation kasi bawal yung mga picture na nakahubo. Di ba si The Devil? Walang damit. Okay, so by the way, tingnan natin kanina ba itong love reading. Okay. Kanina po itong love reading spirit guide. Pag sa mga naghahanap pala ng ating free reading, no, follow nyo na lang ako sa TikTok. Doon po ako nagla-live. Doon po ako nagbibigay ng free reading. Ayan, ang pangalan ko sa TikTok ay Jade Tarot. Okay. Tignan natin. Kanina po itong love reading. Meron tayong Ace of Swords. Realization. Okay, nakikita ko yung pagiging matured nyo. Nagmamatured ka ngayon sa kung anong sitwasyon meron ka ngayon or sa nangyayari sa buhay nyo. So, may mga guys ang daming nangyayari. Parang new beginning to sa inyo. Pagdating sa relasyon nyo ng person mo. So, mas malinaw siguro na baka ito ay new person. Yung napapansin nyo, no? Kaya nagkakaroon ng realization. And parang ganun din yung person mo. May nare-realize siya pagdating sa connection yung dalawa. Okay, siguro, di ka naman niya totally, di siya ganun ka-close sa inyo. Tas bakit parang may kakaiba sa inyo ngayon? Okay, so titignan natin guys kasi parang napupuna ka nitong taong to ngayon eh. Oh, nagbubulag-bulagan siya sa nararamdaman niya sa inyo, guys. So, I think hindi ka pa niya, guys, pinupursue. Pero nararamdaman niya na may feelings na siya sa inyo, nahuhulog na yung loob niya sa inyo, guys. Pero yun nga, kagaya ng sabi ko, guys, pwedeng hindi niya pa inaamin kasi nagbubulag-bulagan pa siya dyan, guys. So, si Two of Swords, guys, malakas pakiramdam nito. Nandun pa kayo sa stage na nagpapakiramdaman kayo or mas pinapakiramdaman ka niya. Mas affected siya sa kung ano yung nangyayari sa inyo, guys, no? Tingnan natin. Additional message. Kanina po itong love reading. Kanina po itong love reading spirit guide. Meron tayong Queen of Pentacles. Stability. Okay. So, hindi mo masyado napapansin tong taong to. Kasi yung energy mo is Queen of Pentacles. Akala mo yung ginagawa niya is part pa rin ng friendship yung dalawa. Or baka concern lang talaga siya. Baka hindi ka aware na ginagawa niya na pala to. Kasi, parang gusto na niyang express kasi talaga yung love sa inyo or gusto niya na iparamdam sa inyong gusto ka niya, mahal ka niya, nahuhulog na yung love niya sa inyo. Pero kagaya nga ng sabi ko guys, pwedeng hindi mo pa yun masyado napupuna. Akala mo kaibigan lang, baka ganun lang talaga siya, baka akala mo is malalim lang talaga yung inyong pinagsamahan, ibang level na, part pa rin siya ng friendship. Pero siya, sa kanya kasi guys, may meaning na yon, no? Kung ano man yung ginagawa niya sa inyo. May meaning na. Again, tignan pa natin. Additional message. Additional message. Kanina po itong love reading. Oops. Eight of Pentacles. May person dito na involved sa kanya, no? Si Eight of Pentacles, stability yung nilook forward sa kanya na tong taong to. Someone na involved sa kanya, pwedeng karelasyon niya, pwedeng ex niya. So, may tinitignan sa kanya, guys, eh. Okay. So, ayan, no. I think nagkakaroon ng conflict sa kanilang dalawa kasi may ina-expect sa kanya na mas higit sa kanya tong babae na to. Mataas yung expectation sa kanya. And yung expectation na yun, guys, napupunta na siya sa disappointment. Tingnan mo, oh. Eight of Pentacles kasi, guys, yung 8 is infinity. Tapos, Pentacles is money. So, about sa stability. Gusto niya guys na maibigay nitong taong to yung stability sa kanya, ma-provide nitong person na to yung stability na yon. Pero again, hindi niya kasi nakikitaan na may mataas na ambisyon nitong taong to para sa kanilang dalawa.
Kaya ito po yung nakikita ko dyan. Again, additional message. Okay. So guys, meron tayong the high freeze. Oh my God. Ang lakas ng pakiramdam eh. Hindi naman sa parang naguguluhan itong taong to dahil gusto kanya. Sa totoo lang guys, na-attach siya sa inyo. Pero may iniisip din siya ibang tao. Siguro kasi sila ay kakahiwalay pa lang. Then nung panahong nalulungkot siya, ikaw yung nakakasama niya. Hindi man guys nagkakaroon ng romance sa inyong dalawa. Pero nabibigyan mo ng atensyon, nabibigyan mo ng pansin itong taong to. And yan ang nakikita ko sa kanya. Yung naibibigay mo sa kanya guys, binavalue niya yon. Again, additional message. Additional message. Meron tayong Page of Pentacles. Page of Pentacles. So, ito guys ay bagong bagong plano. Kasi page bago, di ba? Or bata pa lang. Sabihin, may mga nai-imagine siya dito about sa kanyang stability. So, ang mga nilook forward ng person mo ngayon is about sa kanyang stability, sa career, financial. Hindi para ipamukha dito sa person niya, I think past person, kundi para sa growth niya din. May ambition siya, pero yun na nga, siya nga mismo hindi niya alam kung paano niya kukunin yun eh. Paano niya abutin yung ambition na yun. Pero mukhang may pagsusumikap itong taong to. Okay? So, isa ka sa mga nagiging inspirasyon niya kung bakit kailangan niya yung gawin. Siguro na-inspire siya kung ano yung ginagawa mo, na-inspire siya sa mga plano mo, sa kung paano ka dumidiskarte. Okay? Or, gusto niya na matulungan ka. Lalo na sa financial. Okay? Again. Additional message. Oops. Meron tayong Page of Cups. Grabe. Actually guys, itong nararamdaman niya sa inyo guys, bago lang to. Hindi naman to matagal niya nang naramdaman, no? Biglaan lang din, and I think hindi niya rin alam, hindi niya rin expect, hindi niya ma-imagine bakit nga ba siya nahuhulog sa inyo, bakit siya na-attract sa inyo. So siguro isa na rin sa dahil nalulungkot siya. Nalulungkot siya kasi nagkakaroon sila ng conflict, then ikaw yun nandoon. Napapasaya mo siya kahit wala ka namang masyadong ginagawa. Yung kakulitan mo, nagbibigay sa kanya ng pag-asa para umusad, no? Or wag nang malugmok dito sa kanyang person. So mataas yung kanyang respeto dito sa taong to. And re-respeto ka din niya. Kaya nga siguro guys, itong taong to nagbubulag-bulagan pa rin sa nararamdaman niya. Ayaw niya masyadong aminin sa inyo. Kasi yung nakikita ko sa kanya guys, nire-respeto ka niya kung ano man yung buhay na meron ka ngayon. Or ayaw kanyang i-pressure. Siguro nandun siya sa point na ayaw niyang isipin mo na baka wala naman ikaw mapapala sa kanya. So siya nga parang broke pa ngayon eh. Inaayos niya pa yung sarili niya and yung career niya. So ayaw niya na maging dagdag sa mga pasanin mo, sa mga iniisip mo, no? Or lalo na ayaw niyang isipin mo na baka ginagawa kanyang panakip butas dahil nga nagkakaroon ng separation sa kanila dito. So, kaya okay na yun sa kanya yung ganyan-ganyan. Again, additional message. O, diba? Partnership eh. Okay, so mas gusto na niya guys yung yung relasyon na meron kayo ngayon, yung partnership, yung attention na nabibigay mo sa kanya, mutual eh. So,
May mutual feelings. I think nafo-fall ka rin sa kanya pero mukhang may mga malabo pa rin. Baka nasa situationship na kayo. Okay, may mutual understanding or basta ano, ganon. Nasa situationship, pero ramdam nyo na merong attachment sa isa't isa. May love, pero hindi nyo maamin. Hindi nyo magawang magkaroon ng commitment. Hindi dahil parang takot eh. Yung nakikita ko rito guys, mas iniisip siguro yung respeto nyo sa isa't isa. Or yung ibang bagay na nagiging conflict or baka maging conflict. Again, additional message. Meron tayong 10 of Swords. 10 of Swords. Okay. Nasasaktan siya. Nag-overthink siya sa inyo. Naguguluhan siya. Inaalis niya yung attention niya sa inyo. Siguro dahil may conflict sa connection yung dalawa. Or iniiwas niya yung nararamdaman niya sa inyo. Inaalis niya yon. Ayaw niya yung parang nafo-fall siya sa inyo. So hanggat maaari guys, parang ayaw niyang ma-fall sa inyo. Okay? Una na din sa lahat, pwedeng nirerespeto niya kung ano man yung relasyon na meron kayo, kung friendship to, magkaibigan kayo, matagal na kayo magkakilala. So, mas binavalue niya yon kung saan kayo mas magtatagal siguro. And sobrang hirap na hirap siya dito sa araw-araw. Lalo na at kung ikaw ay iniisip-isip nito. Ayan. Again. Okay, so, I think pinipigilan niya kasi talaga yung nararamdaman niya eh. So, habang pinipigilan niya, mas lalo siyang nahihirapan. Lalo na kung ikaw ay iniisip-isipan na itong taong to. So, di niya rin maipaliwanag na dapat nga broken-hearted pa rin siya kasi nga, parang kakagaling pa lang nito sa hiwalay. Then, ikaw siguro kaya niya pinipigilan din. Kasi baka ano yung isipin mo na baka ginagawa kang panakiputas or baka naman 'di ba parang kagagaling pa lang niya guys sa long-term relationship tapos biglang ikaw. Ang hirap nun. Mahirap i-workout yung ganon. So again, tignan pa natin additional message. Meron tayong 3 of Swords. Oh my God. Naku, conflict pala to eh. Pwede siyang may third party. Okay, or micro-cheating. Baka naman ikaw ay may partner din or baka naman ito ay conflict lang yun sa kanila. Baka hindi pa naman guys totally hiwalay. Kaya lalo siyang naguguluhan dito kasi hoping pa siya dito eh. Hoping siya na maayos pa yun sa kanila tapos parang bigla kang dumarating. So, alam mo yon grabe no, yung ginagawa ni universe na realization para sa kanya pero yun yung hindi niya nare-realize. Na baka kaya nandiyan ka para i-move forward niya na tong taong to or mag-move on na siya dito sa taong to. Ikaw yung parang ginagawang reason para itong taong to. Kumbaga parang ikaw yung nagiging distraction niya ngayon na dapat bino-workout niya pa yun sa kanila eh. Pero nung naghiwalay sila or nagkaroon ng conflict, biglang nahulog yung loob niya sa inyo na hindi niya ma-explain. No? So, kaya lumalabas yung 3 of Swords. Masyadong komplikado yung relasyon na meron kayo. Okay, pero kagaya ng sabi ko dyan, mukhang itong person mo, nag-aantay lang to ng tamang panahon kasi may ibon. Nag-aantay lang to ng tamang panahon. Okay, tignan pa natin. Additional message. Additional message. Kanino po itong love reading? Meron tayong strength. Okay. So guys, itong strength na to, sobrang lakas eh. Sobrang lakas ng nararamdaman niya sa inyo guys. As in, sobrang lakas ng sex appeal. Hindi na to basta ano eh. Hindi na to basta temptation. Hindi na to basta attachment. Love na to siguro kasi bigla niya na lang naramdaman. Hindi na rin niya alam guys paano i-explain sa sarili niya. O baka naman ikaw yung naging greatest love. Pag greatest love, hindi pwedeng makatuluyan eh. Kasi may mga conflict.
Pero guys, tignan mo, sobrang lakas ng nararamdaman niya sa inyo guys, na pwedeng dumating pa nga siya sa point na um, kaya na niyang ipagsigawan to kahit masyado na tong komplikado. Nag-aantay lang to ng tamang panahon. Siguro, gusto niya rin ng signal galing sa inyo. Ganon. Again, tignan pa natin. Additional message. Meron tayong, travel. Message. Lagi siyang excited na makausap ka. Lagi siyang excited na makita ka. Okay, ayan no, mukhang meron kayong travel together or pwedeng may kasama pang group of friends or ibang tao. May biyahe ako nakikita rito. So, pwedeng itong travel na to, may something na mangyayari. Baka pagkikita, baka may hint na, baka may aminan, baka may mangyaring aminan dyan. Or mapapansin ng ibang tao, baka may mga asar. Ganon. Okay. So, again, meron tayong death. Oh my God. Diba? Sabihin parang may magiging dahilan kung bakit magkakaroon ng konting hint na, ay, baka gusto ko nitong taong to. Or magiging dahilan kung bakit magkakaroon ka ng hinala or siya mafe-feel niya din. Okay? Sobrang strong nung relationship na nakikita kong pwedeng mabuo sa inyong dalawa, guys. Okay, so again, additional message. Meron tayong Knight of Cups. Oh my God, ito na. Itong travel na to, itong pag-uusap na to sa inyo guys, pwede may aminan na mangyayari or madudulas siya. Pwede hindi niya rin guys na-control. Knight of Cups, so mag-o-offer na siya ng Cup of Love. Magpa-first move na tong taong to. Hindi niya na kayang pigilan to. Okay, tignan pa natin. Additional message. Oops, wait lang guys. Nalaglag yung card nyo. Okay. Naku, yun lang. Pag dumating yung panahon na may magkakaaminan, may comeback na pwedeng mangyari. Ito na nga. Pwedeng may someone na biglang babalik sa buhay niya. Sa kalagitnaan ng inyong lambingan. Sa kalagitnaan ng inyong tawag dito guys, parang pagmumuni-muni. Habang pinapakiramdaman nyo ang isa't isa, nagkakapaan kayo sa dilim, kinakapaan nyo, may nararamdaman ba? Gusto ba ako nitong taong to? Parang may something mahirap na itago kasi masyado ng obvious, no? Pero habang nagkakaroon na siya guys ng pakiramdaman dito, ayan, may babalik may babalik sa buhay niya. Si High Priestess, masyadong dominante itong girl na to. Or itong lalaking to, no? Masyadong dominante. Kumbaga, mas lamang pa rin siya sa eksena kaysa sa inyo. So, ayun lang. Siguro ka nang sumubok dito, guys. Kahit sabihin na natin mukhang mahal na mahal ka na itong taong to. Pwedeng yun na ngayon mapifeel mo. Baka ginagawa lang ko panakit butas sa itong taong to. Pwedeng ma-feel mo yan. Meron tayong 6 of Wands. Relocation. I think, may pag-iwas ka din Parang magsiset ka rin ng boundaries sa side mo. Meron tayong 5 of Wands. Okay, so ito naman guys, 5 of Wands, gulo. Kasi ayaw mo ng gulo, ayaw mong makagulo, ayaw mo na makagawa ng hindi maganda, mali, or makagulo sa connection nilang dalawa, sa relationship nila. Kasi pwedeng aware ka kung ano yung pundasyon na binuunan nila talaga. Lalo na kung sila ay nasa long-term relationship. So, I think may paglayo ka dyan. May babalik kasi. And I think mas parang nagiging matimbang to sa kanya. Kahit parang napakalakas ng nararamdaman niya sa inyo.
Siguro kasi, babalik kasi biglang na-realize itong taong to na mahal niya pa pala to. Nung una parang sure na siya eh. Hmm. Titignan pa natin guys ha. Okay. Ito tayo sa nararamdaman niya. Okay. Okay. Ano yung nararamdaman niya sa inyo? Nararamdaman. Okay. Nararamdaman niya sa inyo ngayon. Meron tayong Page of Wands, diba? Nag-explore siya, oh. Pag sinabing Wands, guys, is parang napapatingin siya sa inyo. Page bago pa lang. Lately niya lang naramdaman talaga tong pagmamahal na to na hindi naman niya ina-expect. Kaya parang napapalingon siya sa inyo, guys. Ganon. Again. Meron tayong Queen of Cups. Oh my God. Sobrang nagagandahan sa inyo. Nagagapuhan sa inyo, guys. Pwedeng mas bata to sa inyo. Ahead ka sa kanya. Or pwedeng ahead ka sa ibang bagay. Hindi man sa edad. Pero tignan mo, oh. Nagagandahan siya sa inyo, guys. Yung pagiging fierce mo. Ayan, oh. Di niya rin na-expect kung bakit parang bigla ka na lang niya naging, naging crush. Bigla ka na lang niya nagustuhan. Bigla ka na lang niya napansin. Again. Meron tayong The Fool, new beginning to, oh. 'Di ba? Ikaw yung nakakatulong sa kanya para mag-move on. Kahit wala ka namang ginagawa dito, wala namang pag-uusap na something sweet. Yung nakikita ka lang niya, na-inspire siya sa inyo, guys. Parang okay na yun sa kanya. Sobrang kontento na siya doon. Okay, so hayan. Kasi nakikita niya yung pagiging loyal mo dun sa person mo. I think alam niya yung kwento mo. Ayun, no. Loyalty kasi, di ba, ang mga dog. So, tignan natin. Yung beginning din, guys, si The Fool, yun nga lang, ayaw niya masyadong magpadalos-dalos ng mga desisyon, ng mga plano. Ayaw niya ng ganon. Hanggat maaari, may pag-control talaga yan. Mukhang utak yung pinapagana na itong taong to. Okay. So, paano kanya nakikita ngayon? Meron tayong The High Priestess. Lakas ang pakiramdam mo. Sabihin, lagi kanyang pinakikiramdaman, lagi kanya napapansin, lagi kanya nakikita, lagi kanyang tinitignan, tinatanaw, ganun po eh. High Priestess, basta pinapakiramdaman niya lang kung may mali ka bang gagawin, kung may magagawa ka ba, may pag-aalaga eh. Meron tayong Three of Swords, kaya nga napapansin niya na mukhang ikaw ay may ibang nakakausap, ibang napupuna, kasi hindi naman siya umaamin, di ba? Hindi naman siya umaamin ng nararamdaman niya sa inyo. Pero ikaw, parang nawiwirduhan, parang napapansin mo siya. Basta parang may word na nangyayari sa kanya. Ganon. Okay, so again. Paano kanya nakikita? Three of Swords, so pwedeng micro-cheating siguro or cheating. Pwede kayong malagay sa ganyan. Death, ending a new beginning. Ayun lang. Nasa kanya ang desisyon. So, paano kanya nakikita, guys? Ikaw talaga yung person niya, yung ending, at ikaw yung nagiging new beginning niya. Ikaw yung bagong cycle. Kumbaga parang after nila mag-end, parang biglang nagkaroon ng something kakaiba. Biglang may nag-ano sa inyo, nag-click sa inyong dalawa. Or parang bigla ka na lang napansin. Basta biglang niya na lang naramdaman. Ang love naman kasi, guys, unpredictable yan, guys. Sa totoo lang. Ayan, nasabi ko na ba sa inyo kaibahan ng attachment at saka ng love? Ang attachment, may explain mo pa ba't ka na-attach sa taong yun eh. May something sa kanya, yung ugali niya, pwede mo masabing ganyan. Pero ang love, guys,
'Di ba nandun yung toxic, pero hindi mo pa rin alam kung bakit mahal mo yung taong yung kahit sobrang toxic na nun. Kahit ang dami na niyang red flag, pero mahal mo pa rin. Yun yung love. Love is all about sacrifice. Okay. So, again, tingnan pa natin. Tignan natin ano naman yung magiging action na tong taong to. Okay, magiging action. Meron tayong, ayan, The Chariot. Chariot. So, ang magiging action niya guys, bubuin niya muna yung kanyang career stability. Gusto niya muna guys na maging stable muna ang kanyang financial, source of income. Kasi, nisip niya dito, wala naman siya may pagmamalaki, may pagyayabang sa inyo. Ito muna yung unahin niya. Stability niya syempre. Okay, so again, ano yung magiging action? Meron tayong, nababagalan nga siya kasi nakikita niya ang dami niyang kailangang ayusin sa sarili niya rito. Ang dami niyang conflict, yun ang iniisip niya dyan eh. Parang magugustuhan kaya ako ng taong to, ang dami-dami kong conflict. Ayun po. So again, meron tayong 1. So idadaan kanya sa mga message, pahaging, parinig. Idadaan niya sa mga ganun yan, guys. Kasi 8 of Wands eh. 'Di ba? So, may communication, may pag-uusap, baka may mga pag-uusap na mangyayari sa inyong dalawa. Okay, so again, tignan natin, ano pa yung additional message niya sa inyo. Is it true? I heard you were dating someone. Is it true? Please tell me it isn't. So, nakikibalita siya kung meron kang ibang nakakausap, ibang ina-entertain. Ayun. Meron tayong still listening. I listen to the music you've shared with me. It helps me to connect with you although we are apart. So, yon. Still listening. Parang nakikinig pa rin siya sa inyo, guys. Pinapakinggan ka na niya. Kumusta ka na? Ano nang ganap sa inyo? Yung mga problema mo, handa niyang pakinggan. Ayan. Meron tayong wild side. There's a side to you I haven't seen and want to. I want to see you let loose and get wild. Let's have some fun. So, lagi kanya nakakasama sa mga happiness, sa mga celebration, gathering. So, lagi siguro kayo nagkakasama doon. Baka isa lang ang circle nyo, circle of friend, family, or pwedeng family friends. Basta parang, as in, parang magkalapit na talaga kayo na to. Okay, tignan natin yung zodiac sign. Meron tayong Aries, Virgo, Gemini, Cancer, Scorpio, and Aquarius. Side ng person mo to ha, Taurus, Pisces, Capricorn, Leo, Sagittarius, Libra, Aquarius, and Virgo, Scorpio energy sa side ng person mo. So, doon tayo guys sa side mo. Okay? Sa side mo. Ito gamitin natin. Ano nararamdaman mo sa person mo? Nararamdaman mo sa person mo? Conflict, nakikita mo, napapansin mo siya, parang dami niyang pinagdadaanan, may problema siya ngayon, parang di mo alam kung paano mo siya tutulungan, paano niya ma-overcome yun. So, willing to help ka pa rin sa taong to. Kaya siguro siya nahuhulog sa inyo kasi yung advice and yung pagtulong, yung pagiging mabait mo, yung pagiging nice, pagiging makulit, dun siya nahuhulog. So, nakikita mo siya na someone na parang may conflict na nangyayari sa kanya. Again, meron tayong the sun. Okay. Grabe, sobrang lakas ng sex appeal na napalaya mo sa akin. Sobrang lakas ng dating mo. And parang ang lakas ng appeal, ng sex appeal mo na naramdaman niya sa inyo. Okay? Talagang attached talaga sa inyo tong taong to.
So again, meron tayong the Emperor. Kaibigan? Kaibigan mo ba tong taong to? Okay, so someone na malapit sa inyo, someone na parang tahimik lang, ganito lang siya. Hindi naman ganun parang masama ugali, pero parang malapit sa inyo. Si person. Okay. So again, tignan natin. Ano dapat mong gawin? Enjoy lang. Huwag mo masyadong stressin yung sarili mo. Hayaan mong siyang unang magparamdam sa inyo nun. Wala kang dapat gawin. Hindi mo kailangan stressin yung sarili mo. Hayaan mo siya yung ma-stress. Ikaw, enjoy mo lang. Relax ka lang, no? Act normal lang. Ganun lang. So, by the way, tingnan pa natin. Zodiac sign mo is Taurus, Gemini, Pisces, Capricorn, Libra, and Aquarius, Cancer, Aries. Last one, Aries, Gemini, Cancer, Aquarius, Scorpio, and Virgo energy. So, by the way, guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas ulit. God bless and love you all. Bye-bye!